Hi guys! More than 60k views na pala ang na-reach nitong video ko sa renovation ng aming bahay. Ibig sabihin, mukhang medyo madami-dami din pala ang interesado sa ganitong klaseng content. Kaya naman sa video na to ay magbibigay tayo ng 8 tips at baka sakaling makatulong sa mga may plano rin na magpa-renovate ng kanilang bahay. Pero disclaimer lang, ito po ay based sa aming naging personal experience. Kaya it's up to you na po kung tingin nyo ito ay okay na sundin or hindi. So, simulan na po natin. Para sa first tip ay maghanap po tayo ng reputable na contractor. Bakit ito po ba yung number 1 tip ko? Kasi kadalasan po sa isang contractor, kompletong team na po agad yan. So meron na yung mga architects, engineers, skilled workers at iba pa. At kadalasan sila na rin po yung nag-a-assist ng ating mga paperworks. Kasi may mga paperworks po na kailangan sa pagpaparenovate ng bahay. Kagaya ng mga building permits, barangay permit, at kung nasa subdivision din po ang inyong bahay, may mga requirements din po yan sa HOA. Tapos may mga construction bonds pa yan, etc. etc. Kaya sa mga ganyan po, mga requirements, restrictions, mga paperworks, yung contractor na po ang bahalang umasikaso niyan para sa inyo. Although yung iba, architect muna yung inuuna nila. Actually, pwede naman po yun, yung magpapadesign ka muna. Tapos pag may design ka na, doon naman maghahanap ng mga contractors. Kasi actually, pwede mong ipabid yun eh. Kung ano yung mas okay na offer, yun ang kukunin mo. Pero sa case po namin, since maliit lang po kasi yung aming unit, hindi ko na po ginawa yung ganung klaseng strategy. Remekta na po ako sa contractor. Pag siguro medyo malaki na yung papagawa namin na talagang dream house na talaga, ayun, pwede ko siguro gawin na architect tapos design muna, saka ko ipapabid sa mga contractors. Okay, so yung challenge yan syempre ay yung paghahanap ng maayos na contractor. Syempre, hindi dahil mura ay go ka na kaagad. Kailangan talaga maglaan ng oras, mag-effort sa paghahanap ng maayos na contractor. So mag-check po ng mga reviews, i-check yung mga previous projects, mas okay puntahan mismo para ma-check mismo in actual kung paano sila gumawa. At syempre, dapat yan po ay may physical office, kumpleto sa mga permits, at syempre, dapat meron din kayong written contract para just in case na magkaroon ng problema, mahahabol at mahahabol nyo po sila. Second tip ay mag-set ng realistic na budget with buffer. So, syempre, isa sa pinakamahalaga talaga ay ang ating budget. Sa pag-set po ng budget, dapat po yung realistic. Kasi minsan may ibang naniniwala na sa halagang 100k lang ay makakapagpatayo ka na ng bahay. So, dapat po be realistic. Kaya bago magpa-renovate, mag-research muna kung magkano ba ang bayaran ngayon. So, nood tayo ng mga YouTube, sa TikTok, sumali sa mga FB groups, basahin nyo po yung mga comments, pagsamasamahin nyo yung mga information para malaman nyo mismo yung talagang realistic na bayaran ngayon. Kadalasan naman din po ay libre po na magpa-estimate. Hindi naman kailangan magpa-drawing kaagad. Sabihin nyo lang sa contractor o sa architect na, halimbawa, magpapagawa po ako ng second floor, isa pang CR. Gusto ko po may bubong yung aking parking. Gusto ko po baguhin yung aking kitchen. Ganito po kalaki ang aming lot area. Ang kwarto po namin ay 20 square meter. So, yung mga ganong klaseng information ay pwede na agad kayong mabigyan ng estimation. So, syempre, wag lang kayo mag-stick sa isa. So, mag-inquire po kayo sa mga contractors na natipuan ninyo. Syempre, iba-iba ng presyo yan. Kaya kailangan talaga mag-effort sa pag-research para malaman po ninyo yung pinaka-realistic na presyo ng gawaan ngayon. At syempre, once na malaman na po ninyo yung budget, mas okay po na may pasobra pa rin kayo na budget. Kasi posible po talaga na may hindi inaasahan na additional na gastos. Next tip po ay yung pag-confirm ng contract details. Mas okay po na ipa-explain sa inyo ng contractor kung ano po yung mga scope of work na gagawin nila, pati yung mga materyales na gagamitin. So, kailangan po ay magkaintindihan po kayo dyan. Kasi posibleng baka akala mo kasama na to, yun pala ay hindi pa. Halimbawa, sa design or drawing, may nakita kang chandelier doon. Kasama na ba yun sa kontrata? Kasi kadalasan po, client po ang nagpo-provide nun. Isa pang halimbawa, yung mga pin lights, yung mga bilog na ilaw ay provided nga nila. Yun pala ay basic lang. Gusto mo tricolor. So, yung mga kagaya po ng mga ganon, kailangan kino-confirm nyo po. Ang suggestion ko naman po dyan, kung meron kayong mga specific na materyales na yun ang gusto nyong ipalagay, sabihin nyo po kagad sa contractor. Kasi pwedeng kayo na po ang mag-provide nun para hindi na nila isama sa computation. Kagaya na nangyari sa amin, meron na silang provided na mga tiles, pero meron kasi kami mga specific tiles na gusto. So, kami na po ang nag-provide ng mga tiles, nagkaroon na lang po ng recomputation.
Next tip ay make sure na meron na po kayong tubig at kuryente bago kayo magpa-renovate. Posibleng medyo minor lang po ito pero pwedeng maging dahilan ng pagka-delay ng inyong construction. Kaya kung bagong turnover pa lang yung inyong unit, wala pang kuryente sa katubig, asikasuhin nyo po muna yon. Although ang alam ko pwede naman silang mag-tap pero syempre may mga pag-uusap na gagawin yan. Pero para sa akin, iba pa din pag sarili mo lang yung kuryente at tubig. Hindi ka na makakaabala sa iba. Next tip ay yung maghanda sa regular monitoring. So kahit po goods naman yung contractor nyo, tiwala kayo sa kanila, mas okay pa rin po na regular nyo silang dinadalaw para maiwasan din po yung paulit-ulit na trabaho. Isa siguro sa mga perfect sample, halimbawa yung sa banyo, syempre kinakailangan talaga ang tubig niyan ay yung hindi may stuck, kailangan pababa siya sa drainage. So isa yan sa mga dapat na chine-check nyo. Isa pa, halimbawa, nagpalagay din kayo ng CR sa second floor. So make sure bago yun insarado, nandun ka sa waterproofing nun para malaman ka agad at masolusyonan kung meron bang leak. Kasi malaking problema po yon pag yun ay sinara na, nilagyan ng ceiling sa baba, tapos may leak pala. So malaking back job po yon. Kaya mahalaga pa rin po talaga ang regular na monitoring, especially sa mga ganong klaseng senaryo. Next tip, kung halimbawa magpapalagay po kayo ng CCTV at split type aircon, pwede pong itago yung mga wire niyan. Kaya mas okay po na i-remind ito sa contractor para bago sila mag-wiring at ceiling, makapag-setup sila ng mga abang para sa mga yon. O kaya may mga ilulubog kayo na ilaw o kung ano pa man yung mga naisip nyo, kailangan nyo pong i-coordinate yan sa inyong contractor. Next tip ay testing niyo po personally yung mga bagay-bagay, lalo na yung mga natapos na. For example, natapos na yung kitchen, i-check niyo po yung mga saksakan kung yung ba ay gumagana ng maayos, kompleto ba lahat, meron bang para sa ref, meron bang para sa oven, microwave, para sa rice cooker, okay ba yung mga ilaw, meron bang mga leak, etc. etc. Ganon din, halimbawa sa CR, check niyo po yung shower, gumagana ba ng mabuti, okay ba yung bidet, nafa-flush pa siya, wala bang leak yung lavatory, maganda ba yung pagkakaayos ng tiles, pagkakapintura. So dapat po kayo mismo personally ang mag-check ng mga bagay-bagay para just in case na may mga kailangang ayusin, maayos na po kaagad nila. Isa rin pala sa pinaka-the best pag halimbawang umulan ng malakas, mas okay po na pumunta rin kayo nun para malaman po kung may mga leak sa bubong o sa mga pader. So ikutin nyo po yung buong bahay para again, just in case na may problema, ora mismo maayos na agad nila. At pinaka-last tip ko po, dapat ay documented lahat. So para po to sa protection ng both parties. Kumbaga, may resibo sa lahat. Kung may mga videos din, mas okay. Halimbawa, yung pirmahan ng kontrata, o kaya may mga pinamili ka na ikaw muna ang nagpaluwal. So syempre, dapat yan ay may mga resibo. Mas okay din na may mga kopya ka ng mga permits. So basta anything po na mga papers, requirements, receipts, dapat ito po ay documented, itatabi ng maayos, at huwag itatapon. At yun na nga po yung aking 8 tips na sana ay makatulong sa inyong pagpaparenovate ng inyong bahay. Kung sakaling may iba pa kayong mga dagdag, i-post nyo lang po yan sa comment section. Kung kinakailangan ng part 2, pwede naman din po. At kung tingin nyo nakatulong naman po itong video na to sa inyo, don't forget to like and subscribe ha. At see you again on my next video.